So what is up mga tol, so nandito na naman tayo sa bagong video natin. At bago ko simulan itong video na to, dito nga pala yung girlfriend ko, sinundo ko ngayon. So ngayon, matagal na tayo hindi nakapag-upload. And hindi naman to roll update, pero pupunta tayo ng shop kasi may papagawa tayo na sa headlight natin. So pakita ko sa inyo. So as you can see, malabo pala ang camera. Yan. So nagmo-moist ang headlights natin, lalo na dito. Wow. So ngayon, pwede naman natin siya ipa-reseal, pero dahil nga luma na tong lens na to, makikita nyo may mga crack. Ewan ko nakikita ba, visible ba siya? Ayan. Tapos dati kasi nag-moist na to, tapos tinuyo, nagkaroon ng watermarks sa loob, so hindi na siya malilinis. So gagawin natin, magpapalit tayo ng lens para isang gawaan na lang, palit lens. Tapos sa fog lights naman, papalagay tayo ng LED light na fog light kasi bulb type yan, sobrang hina, malakas pa yung flashlight ng cellphone. Then ito yung mga pyesa na papakabit natin. So ito yung dalawang headlight lens, tapos ito yung LED light para sa fog lights. So let's go. So ayan, napakadumi ni Rola. So may mapapansin nyo, sobrang baba na niya, pero sa next video na lang natin yan i-upload. Yun na yung mismong Rola update. So abang-abangan nyo lang. So for ngayon, panoorin nyo na lang yung gagawin natin today. So let's go. So this is the second day, simula nung kahapon. Unfortunately, di tayo nakaabot sa shop nagagawa ng lens dahil pesta pala kahapon ng Molino, which is sobrang traffic doon sa Molino Road. Di na kami nakaabot sa shop. So ang gagawin natin is magpa-home service na lang tayo sa headlight natin. At ayun, sa Auto Shine headlight restoration. So parating na yung gagawa, hintayin na lang natin at i-vlog ko yun. So let's go. So ito yung ipapalit nating lens na galing Shopee Racing. So makikita nyo, itawakan natin yung hindi matutumihan dapat eh. Para ba natin mahawakan ng hindi matutumihan. Ayan. So ayan, yung binili natin, which is buti na lang nung napaship, wala siyang any damage. Ito yung kapareha niya. So ayan, clear as fuck. So wait na lang natin yung gagawa. And yeah, let's go. So makikita nyo dito na ito yung lumang lens na nakalagay sa auto natin, which is medyo blurry na siya, pero clear pa rin. Then makikita nyo dito merong moist na maliit, dahil natuyo na yan kaya konti na lang, pero kapag nagbukas yung makina at uminit, lumalala yung moist. Then itong kabila, wala na yung headlight dahil kinuha na ni kuya at sinisimulan niya nang tanggalin yung mismong lens. So itong blue na box na to, ito yung ginagamit na sealant para sa headlight. Then ayan, pinupunasan na ni kuya ng slide dahil sensitive yung chrome na yan, mabilis magasgasan. Then ayan, lalagay ni kuya dito sa harapan natin nang mas maayos ang pagkakuha. Ayan. So makikita nyo yung kulay itim na yan, yan yung mold ng sealant, which is nakahulma na siya para talaga dyan sa mismong space na yan. Hindi katulad nung di-barrel na medyo makalat. Ayan, zoom in lang natin. So makikita nyo na malinis yung pagkakalapat nung sealant. No hate naman sa gumagamit ng mga barrel na sealant, pero as much as possible mas malinis kapag ganyan yung nilagay. Fortunately, dahil hindi natin naagapan agad yung moist ng lenses natin, so nagkaroon na ng mancha sa mismong chrome niya. Ayan, so ito yung lumang lens natin, which is clear pa naman, pero may pagkadilaw na rin ng konti, tapos may mga gasgas na rin, tsaka merong marka ng mismong RFID kasi dati dyan nakalagay sa headlight mismo yung mga RFID stickers ko. So ayan, makikita nyo medyo blurry talaga siya. Ayan yung likod. And talagang hindi na may iwasan ng mga sun cracks. So ito yung pinakamahirap na part, yung tatanggalin mo yung chrome sa mismong lens na luma dahil sobrang liit lang ng gap para matanggal mo siya at sobrang fragile ng mismong chrome plastic. Isang maling hatak mo lang dyan, babali siya agad. Kaya aray ko. Kaya may kita nyo, ingat na ingat si kuyang tanggalin yan kasi kapag nabali yan, abonado pa siya. And mahirap na rin makaharap ng chrome na yan. Nung natanggalan ni kuya yung chrome, nilagay niya naman sa bagong lens at ayan, nilalagay niya na sa mismong housing ng headlight. Magaling gumawa si kuya kasi hindi nagtitipid sa mismong sealant. So alam mong hindi talaga tatagos yung tubig sa loob. Hindi ka makakatagos, boy. So makikita nyo talagang kinokompress ni kuya para lumapat talaga yung sealant sa lens tsaka sa housing.
And then binabalik na ni Kuya yung headlight natin at lalagyan na yung mga LED lights na low beam, high beam at T10 which is yung park light. Kailangan maayos din yung pagkakalagay niya dahil pwede din dyan pumasok yung mismong tubig. Kailangan lapat yung rubber and yung mismong LED lights nyo para hindi magkamoy sa loob. And ayan, inaalay na lang ni Kuya yung headlight natin. Ayan, nakikita nyo, ang kintab boy! Makintab pa sa bunbunan ko doy. Iba din talaga yung dating kapag sobrang linis ng headlights ng kotse natin. Nagmumukhang brand new yung kotse. So ayun, tapos na gawin yung kotse. At dahil may agenda ako, pumunta ako ng SNR. So napalipat tayo ng venue. So dito ko na papakita sa inyo yung after na kung ano nangyari sa headlight restoration natin or headlight lens replacement. So let's go. So ito na yung kinalabasan ng headlight natin. Makikita nyo, crystal clear na siya. Ayan. So ito na yung kinalabasan. Tayo tayo konti. So yan. Yan yung tindig ngayon ni Rola. Yan. So yan na yung tindig ni Rola ngayon. So iba talaga sa kotse kapag malinis yung headlights talaga. Kapag sobrang clear talaga. Yan. So ayun, nakita niyo na yung outcome na nangyari sa headlight lens replacement natin. So ang nagastos ko lahat is yung lens replacement is nasa 1,316 sa Shopee. Tapos yung labor and all na napagawa natin is 2,300. So ayun, iba talaga yung dinadala ng malinis na headlights sa kotse natin or sa mga project car natin. Isa sa mga nagpapatindig yan ng mga auto natin. So ayun, ang ganda ng, hindi ko alam kung anong kotse to, pakita sa inyo. Ang ganda, naka-TE. Hindi ko alam kung anong Toyota to, ngayon ko lang siya nakita. Pero potpot sa'yo sir. So ayun, dito ko na tatapusin yung video na to. Don't forget to subscribe, like and share, and see you on my next video mga tol. Peace!